Lahat naman ng pakikisama ginawa ko na. Pero parang wala kang ginagawang tama. Ginanon pa yung binyag ng anak ko na dapat sana'y naging masaya. Gusto ko sana silang sabihan pero baka ako pa yung lumabas na masama. 20 years old na ako at ang ka-live-in ko naman ay 23. At may isa kaming anak na babae. Nung araw ng binyag ng anak namin, itinatext namin ang side ng ka-live-in ko para tumulong. Hindi kasi namin kaya dahil konti lang naman kami. Kaya lang ay ayaw nila. Ang ginawa na lang ng nanay ko, tinawagan yung mga kaibigan niya at wala pang isang oras ay dumating sila. Kaya naayos namin ang lahat ng aayusin sa tamang oras. Maaga kaming umuwi nun galing sa simbahan at ayos naman kumain ng mga bisita. At ubos lahat ng handa ng araw na yon. Kinabukasan nakita ko yung chat ng ka-live-in ko at ng magulang niya at ang sabi na ang laki daw ng ginastos namin ay wala man lang daw nakita. At ang sabi pa may mga tinirang ulam sa amin na kawawa daw ang mga ninong at ninang dahil hindi daw nabusog. At yung cake daw hindi man lang daw namin pinakain. Ubus lahat ng handa nun, walang tira. May natago sa ref na Shanghai pero hindi naman namin gustong itago talaga. Na dapat sa mga huling pupunta yon kaso nakalimutan na dahil nga sa sobrang busy sa pag-aasikaso. Sasabihin pa nila na hindi nabusog yung mga bisita nung nag-aayos kami ang daming hindi naubos na pagkain. At yung cupcake at bento cake tapos yung mga maliliit na cake na yun ay hindi ko pinakain talaga sa bisita. Kasi sabi ko baka may ibang hindi pa makakain, nakakahiya lang. At ang bala ko sana yung number cake talaga para sa mismong birthday ng anak ko. Na hindi rin na-blow ang cake na yun ng anak ko kasi nga busy sa bisita. Kaya alam ko rin na wala talagang nakapansin ng cake na yun. Nung kinagabihan natira na lang ay tropa at ama ng asawa ko na inilabas ko yung cupcake. Yung bento cake naman ibinigay ko yun sa mga nagluto at tumulong. Tapos pinag-uwi ko rin yung ama ng asawa ko para ibigay doon sa mga bata sa kanila. Na para man lang makatikim. Na ang sabi pa ng partido ng asawa ko na nakakahiya raw sa bisita wala daw pagkain. Na nagluto na lang daw sila ng pansit. Anong nakakahiya doon, ipagkain pa rin naman yon. Nag-away kami ng asawa ko noon at ang sabi ko ba't kailangan pa nilang magsalita ng ganon. Na lahat naman nakakain wala ngang tira. Tapos nanghihingi pa sila kinabukasan ng ulam sa amin kasi daw may tago kami. Hindi ko na sinabi yun sa side ko kasi alam kong magagalit sila. Kasi lahat naman nilabas namin wala talagang tira. Tapos ganyan yung sasabihin nila. Wala nga silang tinulong nung araw na yon. Na hindi na lang dapat magpasalamat at nakaraos ng maayos ang binyag ng apo nila. Pinalampas ko yun pero nagkwento yung pinsan ng asawa ko at nakarating pa raw sa kanila yung chismis na yon. At ang sabi may ambag naman daw sila na 1K. Hindi naman namin yun hiningi at sila yung kusang nagbigay. At saka bayad sa utang yun kasi may utang silang 2K sa amin. Na late sila nagbayad. Galit na galit ako nun kasi para sa binyag ng anak ko yun. Nasabi nila dadagdagan na lang daw nila. Na yun daw ay para sa anak ko tapos ngayon isusumbat nila yun sa akin. Halos sila naman yung nag-ubos ng handa. Nakuha sila ng kuha ng pagkain tapos ititira lang naman pala nila. Kasi nga hindi naman kayang ubusin. Nalolo ko pa mismo yung nakakita. Galit na galit ako nun at sinabi ko sa asawa ko na sinusumbat nila yung 1K na binigay nila. Nasabi ng asawa ko hayaan na lang daw at matagal naman na. Lahat naman ng pakikisama ginawa ko sa kanila pero parang wala kang ginagawang tama. Tapos ginanon pa nila yung binyag ng anak ko na dapat sana naging masaya na lang sila kasi nakaraos kami. Gusto ko silang sabihan kung bakit kailangan nilang i-chismis pa yung mga ganong bagay. Pero baka ako pa yung maging masama. Mamilin ano ba yung dapat kong gawin kasi hanggang ngayon galit na galit pa rin ako. Na hanggang ngayon hindi matahimik yung utak ko. Sana mapili mo yung kwento ko, Mami Len. Letter sender, Liza. Lalabas ka pang guilty kapag kinumpronta mo pa matagal naman na pala. Wala kang dapat gawin. Ang iwasan nyo yung maapektuhan ng pagsasama nyo. Kasi dyan kayo masisira ng partner mo kung iintindihin nyo ang kakitiran ng iba. Mauubos ka lang kakaunawa. Mga ganyang klase, hindi nyo na dapat pinagtutuunan ng oras. As I always say, learn the art of deadmatology. Pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Matuto kayong mapagod, umintindi at pagyamanin nyo na lang ang inyong sarili. Regarding sa paghahanda, kain na lang sa labas or kayo-kayo na lang. Nakatipid ka na, nag-enjoy pa kayo ng mga bata. Umiwas sa mga negative energy at surround yourself with positive people. Kasi sa panahon ngayon, kapag hindi magkaintindihan, huwag nyo nang pagtuunan. Huwag nyong ubusin ang pwersa sa mga taong kulang sa pangunawa. Lalo't hindi naman sa kanila nanggagaling ang nilalagay nyo sa bunganga.